Isinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng Tagum at 3 pang bayan sa probinsya ng Davao del Norte. Maraming kalsada doon ang hindi madaanan habang mahigit 1,000 pamilya na ang inilikas. Mula sa Tagum City sa Davao del Norte, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mel, dahil nga sa matinding bahano, nasa 4 na munisipalidad at lungsod na ang nagdeklara ng state of calamity dito sa Davao del Norte. Rumaragas ang baha sa National Highway. Mga bahay at sagingan na lubog sa tubig. Ito ang itsura ng likod bahay ngayon ng pamilya Lipana. Nag-overflow kasi ang Tuganay at Bingkungan Rivers at dumaloy na ang tubig sa bahay nila sa Barangay Guadalupe sa Carmen. Kaya ngayon, nagtayo muna sila ng tent sa ibabaw ng isinarang tulay. Nagawa kami ng para sa silungan namin. Para safety ba? Kasi ulan, yung bahay namin doon, ng tubig, nabutan. Gano'n na po kalalim? Mga taga dibdib dito. Ay kuya, ba't hindi ko na sa evacuation center na lang magstay? Hindi lang siguro. Lagi niyo bang ginagawa to tuwing tataas yung tubig dun sa Guadalupe? Ilang beses na ito nangyayari sa amin. Ganito na raw ang nakagawian nila, pati na rin ng mga ibang pamilya sa lugar. Ibinigay ng pamahalaan ng mga tent para mabilisan silang makalikas sakaling tumaas ang tubig sa mga bahay nila. Mga 2 hanggang 3 araw raw sila mananatili sa mga tent dahil matatagalan pang humupa ang tubig. Carmen is below sea level eh. So pag nag-back up ang yung dagat natin, mag-high tide, the water from the sea comes back. Kaya it prevents the outflow of the rainwater, yung mga rivers natin. Nagdeklara na ng state of calamity sa Tagum City at sa mga munisipalidad ng Carmen, Kapalong at New Corelia. Sinuspindi muna ang klase mula nursery hanggang high school sa buong probinsya. May ilang kalsadang hindi na rin madaanan. Isinara na ang Miranda Bridge na nagdudugtong sa Tagum City papasok ng Carmen dahil hanggang tuhod na ang baha. Kaya ang Maharlika Bridge na dating one-way pa Tagum City, binuksan sa two-way traffic. Pero may tubig pa rin ang ilang bahagi nito kaya lumulusong na lang ang mga tao. Dahan-dahan din ang takbo ng mga sasakyan para wag tumirik kaya naman bumagal ang daloy ng trapiko. Ayon sa tala ng PDRRMC, 1,208 na pamilya na ang lumikas o halos 6,000 individual sa buong Davao del Norte as of 8 a.m. kanina. Sa Barangay Mesaoy sa New Corelia, lampas tao ang baha hanggang dibdib naman sa Barangay Guadalupe sa Carmen. Mula kahapon tuloy-tuloy ang rescue operations ng mga lokal na pamahalaan. Tumutulong din ng AFP, PNP at 4 na strike teams ng PDRRMC. Wala pa namang naiulat na nasaktan. Ang always talagang gina-emphasize ni Governor De Rosario is zero casualty in our province. The good thing about this province is that the water is very much predictable. We know kung tataas yung highland areas, we know exactly ilang oras bababa yung tubig. So right now, the early warnings are all in place and the people have positively responded to the call of the local LGUs for preemptive evacuations. Since Pablo, wala kaming casualty. So itong nangyayari dito, flooding lang to. So medyo kayang-kaya ng aming Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sir, last question po. Mel, sa ngayon nga nakakaranas pa rin tayo ng mga paulan-ulan dito sa Davao del Norte. Samantala sa pinakahuling tala ng PDRRMC kaninang alas 5 ng hapon, umabot na sa mahigit 2,000 pamilya o katumbas ng halos 10,000 tao ang inilikas. Mahigit 30,000 na individual naman ang apektado. Samantala ngayong gabi nga inaasahan na pupunta rin dito ang Kapuso Foundation para mamigay ng relief goods sa mga nasalanta. Mel? Mav, sabi kanina, nape-predict daw nila kung kailan huhupa ang tubig. Kailan daw babalik sa normal ang buhay dyan, Mav? Mel, base nga dun sa mga nakarang experiences nila sa mga LPA, pati na rin sa mga bagyo, mga 2 hanggang 3 araw para bago talagang mawala yung baha dito sa mga munisipalidad at lungsod dito sa Davao del Norte. Pero kasi isa sa mga pinaka-concern talaga nila ay yung agriculture. Kung nakita nyo kanina, talaga namang nalubog sa tubig yung mga sagingan at palayan. Kaya yun ang medyo matatagalan bago ma-rehabilitate. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.